dream. Yun eh, oh. 'Di ba? Saan ba kayo diyan mga kaabangers? Nandun ba kayo sa destroy or nandun ba kayo sa builder? Ayan. Oo. Sige nga po. Or naranasan niyo ba na kayo'y nangarap at bigla itong naunsyami? Bigla itong, sabi nga, bigla kayong na-discourage dahil sa mga discouragement. Yan. Sige nga po. Ano po ba yung mga naging stumbling blocks ba para yung inyong mga dreams ay hindi nagkaroon ng katuparan? At paano ninyo pagtagumpayan, 'di ba? Grabe Ngayon, ka alam diyan. nyo, pinagpala tayo mga kaabangers dahil napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong hapon na 'to. Ayan, siyempre hindi ko palalampasin ang hapong ito dahil talaga naman tagapakinig lang ako katulad nyo. Pero siyempre Ayun. mga kaabangers ha, comment din 'pag may time, 'di ba? Siyempre puwede po kayong magtanong dahil alam niyo na ang kasama natin, naku! Hindi hindi lang siya basta nagpakaama sa akin, talagang tinuruan niya, ha, Amen. ang pangarap ko na i-cater. Ayun, hallelujah. Yan, at naniniwala ko, salamat sa Panginoon talaga dahil sabi nga, 'di ba, meron talagang tamang tao sa isang tamang pagkakataon, tamang panahon, tamang sisidlan para sa isang tamang mensahe. At 'pag iyan ay natagpuan ninyo, yung tamang tao, tamang lugar, tamang pagkakataon, tamang mensahe, naku! Tiyak talaga ang inyong mga pangarap ay nai-cater na, 'di ba? Saan ka pa? Kaya 'wag na 'wag kayong aalis, nandiyan na rin ang mga taga-London. Hello, Sister Digna Pinili, ayan. 'Wag na 'wag kayong bibitiw, ayan. Kung paano kanina pinanabikan ninyo ang 2:00 ng hapon, aba, 'wag kayong bibitiw, 'wag kayong kukurap, 'di ba? Ihanda ninyo ang inyong mga ballpen, ang inyong mga notebook, ayan, may notebook na ako, may ballpen na, at may Bible pa, ayan. Sige mga kaabangers, yan, ihanda niyo na ang inyong mga ballpen, notebook, and Bible. At sabay-sabay tayo ngayong mag-aral at matuto. Tuklasin natin paano ba ang maging dream builder in the context of the Bible, ayan. Kasi sa context ng world, alam ko na iba sa yung iba sa atin, naintindihan at naunawaan na natin paano maging dream builder sa context ng ngayong hapon na 'to, sa konteksto ng Diyos at ng kanyang mga salita, paano ba maging dream builder? At siyempre hindi ko kakainin ang oras niya. Ayan, ipakikilala ko na ang aking kasama, kanina binati ko na siya, ayan. At siyempre hindi ko dapat ba ang kanyang esposa dahil 'di ba, paalis ako. Ayan. Hello and good afternoon po, Pastora May. Enjoyin niyo po ang inyong pag-aaral at alam ko isa ako sa makikinabang diyan. Joy po sa inyong pag-aaralan. Hello po, Pastor Dong! Ayan, mga ka-abangers. Talaga naman sobrang taas nung ano 'no, sobrang taas nung pagpapakilala 'no. At talaga ang dapat nating ipakilalang mataas sa lahat ng mataas ay ang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya nga sinabi ngang Christ in me, the hope of glory, Colossians 1:27, 'di ba? Christ in me, the hope of glory. Kung nandiyan si Jesus nananahan sa ating mga puso, ay talagang ikaw ay isa sa mga pinili o tinawag na magiging builder of life. Oo, Amen. kasi Christ is in you. Oo. Wow. Kaya nga dalawa lang 'yan, eh, kung ikaw ba'y kontraktor o ikaw ba ay kontraktor, nasa construction team, or ikaw ba ay nasa demolition team. Parang nakakatakot yung demolition Oo, team, 'di Pastor, ah. oo, kasi may mga tao talagang
ay nakasubok ka na ba, anak, na ikaw ay isang araw may dumating na tao sa'yo, inupuan ka lang ng 1 minuto o 5 minuto, nagsalita siya sa buhay mo. Nasubukan mo na bang ang buhay mo biglang napihit ng paigi, pabuti ng pabuti, at paangat ng paangat? Amen. Nasubukan ko na po 'yan, pastor. O, Kung 'di hindi po ba? dumating yung taong yun, wala ako dito. Hindi po, pastor, nasubukan ko na po yun kasi, Amen. ako po ay sa lumang buhay ko kung hindi taong ipinadala ng Panginoon, ba? Marahil yung aking purpose, dream ng Diyos na Oo, 'di nakita, 'di ba? So, nasubukan mo na rin ba na na upuan na kasama mo ang isang tao na ang buhay mo rin ay nalito, lumiko, nalihis, naalis? opo, pastor. O, so dalawa talaga, may dalawang katangian ng lingkod o may dalawang katangian na kung saan ay meron talagang career. May mga tao talaga na sila'y builder, may mga tao talagang sila'y destroyer. So, sila ay ginamit na depende kung kanino ang kanilang pinapanginoon. Oo, depende. Kaya kasi sinasabi ng Bible kung sino ang sinusunod mo, yun ang iyong Panginoon. O, 'di And ba? Meron tao, o tama si Brother Rubencio Benji Aguilar, 'di ba? Aguilar, Meron din pong tao na palapit pa lang ay ramdam mo na madilim po. Hindi talaga. May mga tao ang tinding sakit na palapit pa lang 'yan, papalapit pa lang, pastor, didilim na buhay mo. Ang lupit na matinding pananaw 'yan. Ay matinding pagmi-meet 'yan. Oo, 'di ba? Katinding pagtatagpo 'yan. Oo, palapit pa lang dama mo ng didilim na buhay mo. Pastor, may tanong po ako diyan sa si Oh, 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 ni Brother Jovencio. oh. Paano nga po talaga kung yung isang tao na yun napapalapit pa lang sa'yo, nararamdam mo, paano mo paano ka po Okey, 'di ba? Kaya nga po napakahalaga na ikaw ay yumaman sa internal na positioning. Yumaman ka, Amen. lumago ka internally. Lumago ka sa iyong pagkataong panloob, 'di ba? Lumago ka, 'di ba, 2 Peter chapter 3:18, lumago tayo. May paglago talaga in the knowledge of the Son of God. Kasi ang paglago mo internally, yan din yung kakayanan mo o puwersa na matakwil mo ang mga atake ng kaaway from external na kalagayan. Kaya mong alam mo, 'di mo na kailangang maghusga sa tao, 'no? Sabi nga, 'di ba, sa 2 Peter 3:18, Amen. sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. O, 'di ba, lumago Amen. talaga, eh. Kasi ang paglago mo ang isang matindi mong proteksyon. Kaya nga po, kaya 'pag lumago ang iyong tinatawag na, kakayanan, ay doon din lalago ang iyong pagkamulat kung sino ang Diyos sa'yo. Do'n lalago 'yan. Kaya nga grow in the knowledge, 'di ba? Grow in the knowledge of Him. Kaya nga kung napakahalaga ang lumago, madali ka talagang lalakas. Oo, madali ka talagang maglaan ng panahon. Kaya nga ang paglago is essential. Dito tinawag na natin 'to ay dream builder, okey? Tinawag natin 'tong dream builder kasi sa Bible, sa salita ng Diyos, isa ang sinabi niya sa Isaiah 43 verse 7. Sabi doon, "Everyone who is called by my name and whom I have created for my glory." Whom I have created for my glory. Iyan, talagang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay nilalang at nilikha ng Diyos para mahayag ang kanyang kaluwalhatian. At ang sabi doon, whom I have formed
even whom I have made. See? Kaya napakahalaga ang salitang may ma-build sa buhay mo. O, 'di ba? Napakahalaga na may maporma sa buhay mo, ma-build sa buhay mo kasi everyone who is called by my name, whom I have created. O, yon, the word created. Second, whom I have formed. The second one is form. Yung maporma. The third one, even whom I have made. Ayan yung sabi ng salita ng Diyos. Sabi niya kay Isaiah. Sa Isaiah 43 verse 7. Sa Isaiah 44 verse 2, thus says the Lord who made you and formed you from the womb, who will help you. Oh. Thus says the Lord who made you, ang Diyos na naglalang sa iyo, and form you from the womb, na ikaw ay talagang ipinurma sa bahay bata ng nanay. Who will help you? Ito ang magiging makakatulong sa iyo. Do not fear, O Jacob, sabi niya. Do not fear. Ito yung career eh. Ito yung isa sa pinangakuan kasi ang Diyos kasi nangako kay Abraham, ang iyong mga anak. At nagkaanak nga si Abraham sa pamamagitan ni Sarah, nagkaanak si Abraham at ang pangalan ay si Isaac. At si Isaac ay nagkaanak ng dalawa, Esau at saka si Jacob. At si Jacob ay naporma sa bahay ng bata na ni Rebekah. Kaya sabi niya, do not fear, O Jacob, my servant, and Jesuran, whom I have chosen. Kaya makikita niyo po na ang pangalan po talaga, napakahalaga niyan. Pangalan, napakahalaga niyan. Sa pangalan pa lang, may pangarap na si Lord. O, 'di ba? Sa pangalan pa lang, kung ang pangalan ni Jacob sa kanyang physical na pangalan na ang kahulugan ay supplanter, ang kahulugan ay mandarambong, kaya siya pinalitan ng pangalan na ang pangalan ay Israel. Pangalan ay Israel. Pinangalanan siya na ang pangalan ay Israel. Kaya nga binanggit ng Bible, created to created. So ang word na created, kaya meron talagang ma-build muna sa buhay mo. Ang ma-build sa buhay mo ay napakahalagang bagay yan, maporma ka. To allow something into existence. Yan yung build, yun yung create. God created you to build, to allow something into existing, to allow something into existence, to form something from nothing. O, di ba? Si Jacob at si Israel ay iisang tao. Si Jacob is a picture o a symbol of the person of the flesh. Jacob, person of the flesh. Siya ang larawan ng person of the flesh. And then binago ang pangalan ni Jacob, no, mula sa pagiging mandarambong o supplanter ay pinalitan ng Israel. At ang Israel is a symbol of the person in the spirit. So, person in the flesh and the person in the spirit. Kaya ito yung kailangan na mabago kasi the dream of God ay hindi mapuporma in the person of the flesh. Ang dream ng Diyos ay hindi mabubuo sa katauhan ng pagiging makalaman. Kasi ang makalaman ay may nakakabit na kasalanan. Ang makalaman ay hindi niya abot ang pamantayan ng Diyos. Ang makalaman, hindi niya maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ang makalaman
ang gawa ng laman ay hindi kayang maabot ang pangarap ng Diyos. Kaya nga sabi niya nga, na ang Diyos ay nagsasalita sa ating espiritu. Kaya nga po, in the person of the Spirit, and the person in the Spirit, person of the Spirit is no other than Israel. Kaya nga sabi niya, I will build my church through you. Sa pamamagitan, in the person of the flesh, in the person of the Spirit. Yan yung sinasabi niya kay Simon Barjona, di ba? Di ba sa Matthew 16, sabi niya kay Simon Barjona, flesh and blood did not reveal it to you, but revealed by my Father. Kasi nagtanong nga si Jesus, sino ba ako sa inyo? Oh, ang sabi ng ilan ay si Elijah, sabi ng Matthew 16, di ba? Ang sabi ng ilan ay ikaw ay si John. Pero binalikan niya ang kanyang mga alagad at ang tanong niya, sino naman ako sa inyo? Ang sagot ng mga ni Peter, ang sabi niya, you are the Son of the living God. Sa Matthew 16 yan. Diba? You are the Son of the living God. Sabi niya, blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Hindi ito ipinahayag ng tao sa iyo. Flesh and blood, ang tao po ang tinutukoy ay binubuo ng laman at dugo. Kaya tinawag yan ng tao. Flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Kaya nga po, kapag tinawag na builder, kaya nga pag sinabing the dream builder, ang una pag tinawag na wala ka namang maririnig sigurong a president. Oh. Meron ka bang naririnig na a president? Wala, lahat. The President of the Philippines. Diba? The President of the Philippines. Hindi a. Kasi pag a ay nagtutukoy ng plurality. Pag ay nagtutukoy ng singularity. Kasi iisa lang ang president. Kaya nga sabi niya, flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Kaya sabi doon ng Matthew 16 verse 18, biglang binawi ni Lord na pasubali. But you, Peter, pinalitan ng pangalan yung Barjona into a man or person in the spirit. Kasi pag sinabing dream builder, ang Diyos ang dream builder, kaya tinawag yan the dream builder. Kasi ang Diyos talaga, Ama na nasa langit, ang unang dreamer. Wow. Ang Diyos Ama, ang una sa langit, ang dreamer. Kaya nga sabi niya, everyone who is called by my name, and whom I have created for my glory. Ikaw ay nilalang ni Lord for His pleasure. Nilalang ka ni Lord. Ikaw at ako nilalang ni Lord para sa ikanyang ikagagalak. Tuwang-tuwa siya. Kaya nga, nang nilalang niya ang tao, ay talaga namang tuwang-tuwa siya. Nilalang niya ang tao. Kaya nga dito, sabi niya, created for my glory. The word create is something in the spirit, something that was built by God, something that is built or formed by God from nothing to something. From nothing, mula sa wala, mula sa di nakikita. Na-imagine nyo ba yan? Kung paanong ikaw walang nakikita noon, ngayon ay may nakita ka na? Diba? Sabi nga sa verse 18, and say to you that you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell or the gates of Hades will not overpower it.
hindi makapananaig sa iyo ang kuta ng kaaway, ang impyerno. Hindi makapananaig sa iyo. Kasi bakit? Ikaw ay mayroong dream sa buhay mo. Alam mo ba kapag ang tao may dream, kahit anong hirap di niya alintana. Ang taong may pangarap, kahit anong hirap, di alintana. Di alintana kahit anong hirap. Kasi mas naiintindihan niya ang mataas na pangarap kaysa pansamantala niyang nararanasang problema. O, di ba? Second Corinthians 4:17, di ba? Na ang problema ay pansamantala lang. Sabi ni Apostol Pablo, ang panandaliang problemang nararanasan ko ngayon, ang problemang o kapigatiang nararanasan ko ngayon ay hindi yan maikukumpara sa kaluwalhatiang tatanggapin ko sa darating na panahon. 'Di ba? Yung tinawag na for our momentary light affliction. Light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Hindi yan maikukumpara doon sa kaluwalhatiang naghihintay sa iyo. Kaya ganyan katotoo ang dream. Ganyan katotoo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Yan ay totoong-totoo. Kaya gusto kong malaman mo na kapag may dream ka, ang problema mo ay temporaryo. Ang problema mo ay panandalian. Yan ang good news. Ang problema ay hindi po permanent. Ikaw ang permanent. Ang pangarap ni Lord ang permanent. Ang permanente ay ang pangarap ni Lord. Nasaan ang pangarap mo ngayon? Ang pangarap natin maliit lang, pero ang pangarap ni Lord napakalaki. Nasubukan mo na bang mangarap? O ikaw, Sister Sally, anak, nasubukan mo na bang mangarap? Opo, pastor. Nung ako'y bata pa, talagang nangarap na ako. O, di ba? Nangarap akong makapagtapos ng aking pag-aaral. At talaga naman, totoo po yun. Pag may pangarap ka, temporary lang ang nararamdaman mong pangarap. O, temporaryo. O, 'di ba? Walang ibang yung payak mong pangarap, simpleng pangarap, yung makatapos lang ng pag-aaral. O, simpleng-simpleng pangarap 'yan. Isang simpleng pangarap 'yan. Isang nabuo na pangarap mong bata ka. O, pangarap ba ay basta lang dumating nang wala kang partisipasyon? Ay wala, may po ako. O, may partisipasyon talaga po. Kung mangarap ka, backupan 'yan ng paang hakbang. Kung may Amen. pangarap ka, backupan ng kamay na gumagalaw. Kung may pangarap ka, backupan ng likod na marunong bumangon. Yes. Back up pa ng Yon, sipag at tiyaga. Lahat ng sipag, buo kasi yung sipag eh. Yung sipag, hindi pwedeng walang kasamang pagbangon. Yung sipag, hindi pwede nang walang kasamang paggalaw ng kamay. Yung Amen. sipag ay hindi pwede kung hindi gumagalaw ang paa. So ang sipag, may nakapaloob. Ang sipag, hindi po mapuporma ng walang tiyaga. So ang sipag, yan ay isang napaka-broad na salita. Malaking salita na merong kamay, Paa, may paa, may ulo, may ulo. may puso. Ayun, matindi niyan. Yan ay matindi. Yan ang sipag. May masipag bang nakaupo lang? Wala. Oo, sasabihin mong, masipag ako. Oh, ang bilis ano? Masipag ako. Oh, sige nga, tingnan ko nga ang kwarto mo. Madaling sabihin, pastor, ang sipag eh. Yun nga. Mahirap lakaran at mahirap. Yun nga. Kaya nga ang pangarap ay napakahalaga yan. Ang pangarap, yung dream, napakahalaga niyan. Ang dream talaga na nilagay ni Lord. Kaya nga mayroong salitang pangalawa. Ito yung whom I have formed. Diba? Everyone who is called by my name, Isaiah 43 verse 7. And whom I have created, ito yung vision. Ito yung dream. Dream is as good as your vision.
Wow, hallelujah. Bawal daw ang O daw sabi ni pastor, bawal ang bawal. Tamagotchi. Dream is as good as your purpose. Dream is as good as your plan. Yan po yan na nakapaloob diyan, nilagay yan sa buhay mo. Dream is as good as the will of God. Dream is as good as the word of God. Dream is as good as the life of Jesus within you. Kasi si Jesus talaga ang dream ng Ama sa langit. Siya ang visible image of the invisible God. Wow, alam niyo po ba? Si Jesus ang visible image of the invisible God. Kaya makikita niyo po yan sa Colossians kung di ako magkamali Visible image. Alam niyo po, visible, tingnan niyo yan kasi yan ay isa sa sinulat ng Colossians 1:16. For by Him all things were created that are in heaven are on earth, visible and invisible. Diba? Siya po ang visible image of the invisible God. Kaya nga, for by Him all things were created. For by Him, for Christ, or by Christ, all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Whether it thrones, whether ito po yung isa sa kailangan nating makita. Yung word na invisible, di ba? The visible image of the invisible God, di ba? Yan ang isa sa kailangan nating makita. Sabi doon sa verse 15, He is the image of the invisible God. The firstborn over all creation. Siya po yung tinatawag na physical na nakikita natin na dream mula sa Diyos na di nakikita. He is the image of the invisible God. Pag sinabing image, yun yung spirit. Si Jesus ang tinatawag na visible image of the invisible God. Kaya kung makikita nyo po na yung mga plano natin, yung pangarap natin, yung lahat ng ating gustong marating ay nakapaloob sa buhay ng pangarap na yan. Amen po ba dyan, mga kaabangers? Pangarap na yan. Kaya nga, papasok yung pangalawa na ang sabi doon, whom I have formed. The word form means to take existing material and put into a specific pattern. To take existing material, kumbaga sa bagay pa yan, bago mo nilalang itong baso na to ay galing ito sa hindi nakikita, galing sa isip, di pa nakikita noon, hindi pa talaga nasagap ng isip. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon na ang mga nagmamahal sa Kanya ay hindi pa ito sumagi ng ating isip, ni dumating sa narinig ng ating tainga ang mga inihahanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Hindi pa sumagi sa isip, ni narinig ng mga tainga ang mga pangarap ng Diyos, ang mga dream ng Diyos sa iyo, mga inihahanda ng Diyos sa iyo. Di pa narinig ng tao yan, ni nakita ng tao yan. Yan ay inasam ni na Abraham, inasam nila Jacob ng mga man of faith hanggang dumating na ang kanilang physical na expiration. Hindi nila nakita yan. Kaya nga, nung hindi nila nakita yan, kaya nga what God prepared to those who love Him. At ang tinutukoy doon ay yung mga Old Testament character na hindi, yung mga man of faith noon, na hindi nila nakita
ni narinig, pero sa ating panahon ay ating narinig, ating nasaksihan, ating nakita, at ating nahahawakan ang pangarap. Bakit? Kasi nagkatawang tao si Kristo Jesus. Kahit kailan hindi ipinahayag ang salitang church. Upon this rock, I will build my church. Hindi yan ipinahayag sa lumang tipan. Ngunit ipinahayag yan sa ating panahon. O di ba? Napakahalaga niyan. Kaya nga po, ang salitang form means to take existing material sa natural na pangarap sa natural na pangarap, to take existing material and put it into a specific pattern. Nilagay na yan sa specific pattern sa buhay natin. Alam niyo po, sa Luke 1:35-37, kung mapapansin niyo po, si Jesus, because of the what? The power of the Most High, the power of the Holy Spirit, the power of the Most High, ang lumukob sa katauhan ni Virgin Mary, ang lumukob sa katauhan ni Maria, at ang paglukob noon, kung makikita nyo po, doon na porma ang bata. Sabi doon, the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. For that reason, also the Holy Child. Alam niyo po ba, sa ibang version, sa King James Version, ang salitang Holy Child ay hindi po yan Holy Child, ang pagkapangalan. Ang pagkabanggit niyan sa Bible ay Holy Thing. Hindi po Holy Child. Paano mo masabi, Pastor Dong, na Holy Thing? Bakit mo tatawagin na bagay si Jesus ay anak ng Diyos yan? Alam mo bakit? Kasi si Jesus ay hindi created. Siya ay co-creator. Ang nilalang sa bahay bata ni Mary ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Si Jesus ay co-creator. He was not created. Siya ay co-creator. At sabi sa King James Version, and the Holy Spirit shall come upon you, and the power shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing, tingnan niyo po ang Bible, holy thing, which shall be born of you shall be called the Son of God. Kaya po tinawag na holy thing yan. Yung word na overshadow, na ang ibig sabihin yan, ay kapag tinamaan ka ng liwanag, siyempre may anino, di ba? Siyempre may anino. Pag tinamaan ako ng liwanag na ito, siyempre may anino yan sa likod. Itong power of the Most High na sumambulat. Kaya nga may tinawag na the eyes of our understanding will be enlightened. The word enlightened means, in Greek word means flooded by light. When it was flooded by light, nung ito ay talagang sa Tagalog pa binaha, mayroon bang baha ng liwanag? Pero yan po yung term kasi nasakop ng liwanag ang tamang word. Ito po yung the power of the Most High will overshadow. Yung power na to is an extreme end power. Kung merong 220 na naporma sa inyong mga bahay-bahay na mga source of power, itong power na tumama sa katauhan ng tiyan o womb ni Mary ay isang kapangyarihan na galing sa pinanggalingan. Saan ba galing ang kuryente sa bahay? Galing sa dam. At ilang voltahe yun? Sobrang laki ng voltahe. At kapag yung voltahe na yun ang ginamit sa bahay mo, sabog kayo lahat.
Kaya yung tinatawag na overshadow, because of the word overshadow, ito po yung tinatawag na epikaiso sa Greek word. Na ang epikaiso, ang meaning niyan, the Holy Spirit epikaiso kay Mary. So, ibig sabihin yung extreme end power is also a power of the Holy Spirit, but it's an extreme end power. Walang kapantay na kapangyarihan na itong kapangyarihan na ito ay tumagos. Walang shadow ang nangyari. Kaya tinawag na overshadow. Ito ay hindi po makapasok sa logical na isip na tao. Wala pong theological meaning kung paanong ipaliwanag ito. Kaya nga po, ito yung living proof na kung saan ay si Jesus ipinanganak sa bahay bata, na porma sa bahay bata ni Mary, na wala pong contribution ang katawan ng tao. Kasi branyong katawan ang naporma sa katawan sa womb ni Mary. Kasi bakit? Kasi si Mary ay mayroon pong bahid na kasalanan na galing kay Adan. Kasi kapag dyan pa lang may sabit na, hindi siya pwedeng tawaging the Lamb of God who take away the sin of the world. Ang salitang Lamb of God ay walang batik. Yan ang dream kung paanong ipinanganak sa buhay mo. Yan ang dream na wala pong makakasukat sa pangarap na yan. Kaya nga po, kung sa tutuusin sa mundo pa lang, kung gagamitin ng mundong salita, ay ang katawan ni Mary ay incubator lang. Nilagay lang ang itlog. Kasi, kung mayroong contribution ang katawan ng tao dyan, hindi po siya pwedeng tawagin na Lamb of God who take away the sins of the world. Hindi po rin siya pwedeng tawagin na sinless. Kung siya ay may kasalanan galing kay Adan, kaya tinawag siya sa 1 Corinthians 15:45, the last Adam, siya po ang the last Adam. Bakit? Sapagkat ang pagkagawa ng Diyos sa kanya ay katulad ng ginawa kay Adan. Hindi siya second Adam. Siya ay last Adam. Si Adan, yung unang Adan, the living soul. Pero itong last Adam is the life-giving spirit. Yan ang dream. Gusto nyong maintindihan ang dream builder? Gusto nyong maunawaan paanong maging dream builder? Gusto nyong maunawaan yan? I tell you. Ang pagiging dream builder, galing yan sa Ama, from invisible God na maging visible sa lupa. Yung katawang tao ay galing sa salita na binitawan ng Diyos na naporma sa buhay ng ang mga logical nito ay binabangga ito. Kasi bakit? Di nila matanggap na si Jesus ay talagang pure at parang mayroon pang ibang Savior at marami pang ibang Savior. At kaya hindi po nila ito matanggap ng ibang relihiyon. Iisa lang po ang namatay, iisa lang din po ang nabuhay na mag-uli. Para maligtas tayo. Di siyempre, ano ang namatay? Yung katawan ni Kristo Jesus. Hindi po namatay si Jesus. Ay sasabihin niyong namatay ang inyong tagapagligtas? Hindi po. Hindi po namatay ang spirit ni Jesus. Namatay po ang katawan kasi ang katawan, kaya doon sa krus, siya ang contact point
para lahat ng sumpa na namagitan sa gawa ng laman, yung nature ng laman, ay tinapos doon sa krus sa Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ganyan na forma ang iyong dream. Kaya tinawag ka na dream center. Bakit? You are the dwelling. The Spirit of the Lord loves to dwell. The dwelling place, the perfect dwelling place, hindi lugar. The perfect dwelling place is your heart. Kaya tinawag sa the Blessed Mother kasi wala nang iba pang womb na gagamitin ang Diyos. Exclusively na womb lang ni Mary. Kaya, yung womb na yon, kaya tinawag siya na blessed dahil sa kanyang pagsunod. At ano ang kanyang instrument o bahagi ng kanyang katawan para ang dream ay ipanganak. Para ang dream ay mangyaring maganap dumating sa lupa. Ang totoo dyan ay ang babaeng talagang pinagpala na hindi naman supposed nakakabit sa lahi ni Abraham. Ang totoong nakakabit sa lahi ni Abraham ay si Joseph. Nasa Matthew 1 yan. Si Joseph ay anak ni Jacob. Lahi ni Jacob. So lahi, sino si Jacob? Lahi ni Abraham. Si Mary ay ikinabit doon maging si, maging yung babaeng nagtago doon sa kaila Joshua, tinago yung mga tiktik, 'di ba? Tinago yung tiktik, isa nga yun sa naging lahi ancestor ni Jesus, hindi naman kabilang din tutuusin yon. Pero anong namagitan dito? Yung katawan. Ang katawan ng Panginoong Hesus, siya ay nagbubo ng dugo. At yung dugo ng kanyang katawan ay walang bahid dungis na kasalanan. At dahil doon sa dugo na yon, ang katawan niya ay tinapos ang lahat ng kasalanan na nature na kung saan na laging nagpapabagsak sa tao. Diyan naggagaling ang dream center. Dahil sa pagsunod niya. At dahil din sa pagsunod ni Joseph, pero mo, pagsamahin silang dalawa at ang kanilang pagsama, God betrothed them together. At alam niyo po ba na si Joseph na bago siya ipinaris, may bata na sa loob ng bahay bata ni Mary at di matanggap ni Joseph kasi gusto niyang ipakita na may wala siyang bahid na hindi niya ginalaw ito. Pero sinabihan siya in a dream. Natanggapin ito sapagkat yung nandoon sa tiyan ng babae ay nandoon nakapaloob ang pangarap ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Hey, kung gusto mong the dream builder, iyan ang meaning ng the dream builder. Grabe to. Hallelujah. Gusto mong makabahagi sa pagiging dream builder? Kaya sabi niya, but you, Peter, upon this rock, I will build my church. Upon this rock, you, Peter, person in the Spirit. So it takes in the Spirit, it takes a person in the Spirit to capture that dream from God. It takes faith. It takes dreams from God. Dream from God. It takes a spirit. It takes a lot of spirit from God. A lot, sobrang measure, dimension of power na ang spirit ni Lord ay manahan sa iyo para yung pangarap na ito ay magkaroon ng katuparan. Wow, hallelujah. Create, form. Ito ang matindi dyan. Sa Isaiah 47, di ba? Sa Isaiah 43 verse 7, di ba?
made you, create you, and form you. Kaya napakahalaga ito sa ating panahon. Kaya ka nakakalapit sa Diyos hindi dahil sa ikaw ay nag-strive, nagsikap, lumapit. Kaya ka nagmahal sa Diyos hindi dahil ikaw ang nagsikap magmahal. Ang totoo, siya ang unang nagmahal sa atin. Bago tayo nakapagmahal sa Diyos. Ang totoo, hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Ang totoo, si Jesus ang lumapit sa atin. Bumaba siya mula sa langit. Iniwanan niya ang kanyang karangalan. Sabi ng Philippians 2, verse 5 to the following hanggang verse 10. Iniwanan niya ang kanyang karangalan sa langit. Bumaba siya sa lupa. Siya ang bumaba sa piling natin. Siya ang nanahan sa piling natin. Kaya tayo dahil sa kanyang pananahan sa piling natin, kaya tayo nakakalapit sa Diyos. Yan ang dahilan, hindi dahil lumapit ka. Ang lumapit ka ngayon, makakalapit na tayo sa trono niya dahil sa kanyang ginawa sa krus. Dati, sabi ng Ephesians 2:14, dahil sa kanyang katawan, tayong mga nasa malayo ay nakakalapit ngayon. Dahil sa kanyang katawan. How this dream can be formed in you? Paano itong dream na itong maporma sa buhay natin? Paano ito mapoporma? Alam niyo po, kailangan niyo itong makita. Kung gusto mong maging dream driver, or dream driven, or not ambition driven, ang kailangan po talaga ay bago ka magiging dream driven, kailangan kang magiging driven ng Christ-like character. Driven ka ng Christ-like character, maporma yan internally. Sabi ng Bible, alam niyo po, ito yung driven ka ng Christ-like character. Driven ka ng Christ-like character. Kahit na nagsisimba ka, pag walang nabago sa ugali mo, ewan ko. Kaya nga po, kailangan maporma yan. Kailangan makita yung pangarap na yan. Kailangan maunawaan mo ang pangarap na yan. Kasi ang pangarap na yan ay hindi yan pangarap mo, pangarap ng Diyos sa iyo yan. O anong pangarap yon? Once na ikaw ay Christ-like character driven. Once na ikaw ay driven by Christ-like character. Sabi ng Philippians 2:5, have this attitude which are also in Christ Jesus. Have this attitude. Ibig sabihin, mga kapatid, you need to find the right place. You need to find a right place. You need to be Christ-like character driven. That is the right place. And the right place is not location. Ang right place is having a right attitude. Having the right attitude. Right place is having the right attitude. Kahit ka naman nasa tamang lugar, kahit nasa Melbourne ka pa, maganda na ang lugar. Kahit nasa Amerika pa ka, maganda ka ng lugar. Kahit saan ka lugar sigurong dalhin, kahit anong ganda ng lugar, kapag hindi talaga maganda ang ugali mo, pangit pa rin talaga. O, sabihin mo ngayong dreamer ka? Hindi naman dream ang problema. Sabihin mo ngayong masipag ka, hindi naman yung sipag na word ang problema. Madaling magsabing masipag ako, tingnan mo yung kamay mo. Kung gumagalaw ba yan? Oh, may puso ako sa Diyos. May puso ka sa Diyos. Eh, ang tanong ko sa'yo, yung puso ba lumalakad sa kalsada? Alam mo kung dream builder ka? Nasa sa iyo ang buhay ni Kristo Jesus. Nandyan sa buhay mo yan. Yan ang pinaka-defining factor mo. Kahit saksakan ka pa ng magagandang pinag-aralan, lalayo pa rin sa iyo ang tao.
Kasi hindi naman problema yung pinag-aralan mo, ang problema yung tao na puno ng pinag-aralan. Hallelujah. Kaya kung pinag-aralan sana ang sagot, marami ng may pinag-aralan na puwesto na sa bansa ng Pilipinas, wala pa rin nabago sa Pilipinas. Kasi ang problema hindi pinag-aralan. Ang problema hindi pinag-aralan, ang problema walang right attitude. Kung gusto mo maging dream builder, yan po yan. Kahit saang anggulo ka, siguro kahit anong ganda ng katawan mo, yung katawan mo naman, ganda talaga, maganda talaga, pormang maganda. Eh, lahat naman ng lumalapit sa'yo, nasisira naman buhay nila. Maganda ng katawan mo, nabubuo pa ang buhay ng mga taong kadikit mo. Talaga naman. Nasisinop ang mga buhay nakadikit sa iyo. Ah, di ba? Kahit attitude. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Alam ni Lord ang plano para sa iyo. Plans for good. Plans para mapabuti ka. Hindi ka mapasama. Not evil. Plans to give you hope. Saan ka pa niyan pag meron ka niyan? Alam mo, sabihin ko sa'yo, pag meron kang ganyang kataas na dream, ibig ko sabihin, kung meron kang ganyang kataas, degree ng Christ-like attitude na yan, Christ-like attitude o character na yan, I am telling you, tama ang Bible. Proverbs 18:16 yata yun. Because of your gifts, He will draw you close to great men. Because of your gifts. Kasi ang dream, regalo yan eh. Ang dream, si Jesus, gift of God yan eh. Si Jesus, regalo ng Diyos Ama yan. Para sa ating lahat na ang sino mang mananalig ay hindi mapapahamak kundi maliligtas. Sabi ng 1 Corinthians 1:30, si Jesus ang ating karunungan. He became our wisdom. He became the wisdom of God. He became, but through Him and by Him, He became a wisdom from God. Naging isang karunungan siya sa ating lahat. Naging righteousness siya nating lahat. Naging sanctification natin siya lahat. Naging redemption natin siya lahat. Alam niyo po ba, sa mga ayaw maniwala, ito ay kalaban nila. Siya ang gift ng Diyos. Siya dahil sa Kanya, He will draw you close to great men. Kasi siya yung dream na nag-uumapaw sa buhay mo, naglalagablab sa buhay mo. Siya yung zeal ng Diyos sa buhay mo. At yung zeal na yan ay hindi yan mapatay-patay ng anumang kahirapan sa panglabas. Kasi pag may pangarap ka, hindi alintana ang hirap. Hallelujah. Sabihin ko sa iyo, ito yung form. Yes, I have formed you. Isaiah 43:7, I have formed you. Pag meron ka niyan, napakayaman mo, kapatid. Ang kayamanan hindi yung marami kang pera. Ang kahirapan hindi rin yung wala kang pera. Ang kahirapan hindi yung wala kang pera. Eh kung talagang kahirapan ay hirap na hirap, ba't nakahinga ka pa rin? Buhay na buhay ka pa rin. Kasi hindi mo talaga natuklasan ang dream na meron ang Diyos sa iyo. Wow, hallelujah. Kailangan mo matuklasan to. Hallelujah. Amen po ba? Pag meron ka niyan, napakayaman mo na.
Ang dream mo na yan, yan ang mag-a-attract ng mga tao. You will produce your kind. You will attract your kind. Ang dream na yan ay meron ding mga taong may pangarap. Hawa-hawa din yan eh. O, tingnan mo ang aso. Sila-sila rin naman dyan sa kalsada, hawa-hawa. Meron ka bang nakita dong nagtatagal na pusa? O, ano rin ang nakaka-attract sa pusa? Pusa din, kapwa pusa. Anong nakaka-attract sa tinatawag na kalapate? Eh, di naa-attract din nila ang isa't isa. Ano ang naa-attract sa agila? Di nakaka-attract din sila ng kapwa agila. Kung ano lang din talaga ang spirit na meron ka, yun ang mga taong aali-aligid sa iyo. O halimbawa, ikaw dalaga, naghahanap ka ng makakasama na maging mapalad ka, eh simple lang, pataasin mo ang uri ng pangarap meron ka. Oh, hallelujah. Ayan talaga naman. Ano ba pangarap meron ka? Sige nga. Sige nga, ano yung pangarap mo? Siyempre, ang una kong pangarap talaga, bukod sa ako'y makapag-aral, ang una kong pangarap talaga, yung makapaglingkod ako. Oo. 'Di ba? Makapaglingkod sa Panginoon, oh, 'di ba? Oh, ngayon, sino rin ang na-attract sa'yo? Ang na-attract din sa akin ay yung mga taong naglilingkod din sa Yun nga Panginoon. yan ang matindi diyan, hallelujah. Oh, 'di ba? Yun nga ang matindi diyan. Kaya nga God has a dream. God has a plan, purpose, and destiny for you. Pero talagang He longs for your participation. He longs for you to build it according to His ways. Kaya nga po si Jesus ipinanganak sa womb na porma sa womb ng babae, and the power of the Most High overshadow her. At yung salitang overshadow, umorma at humugis ng isang katawan, parang halos katawan ni Adan. Parang halos. Dahil naporma ang katawan ni Adan na wala pong bahid. 'Di ba? Totoo hindi? Pero hindi nga lang matured. Hindi matured sa spirit ni Lord. Eh kung matured pa yon, siguro ipinanganak na matanda agad yon, pero yung isip hindi porma, ang diwa, ang pagkataong panloob. Kaya kung naporma ng buong-buo yon, hindi yun basta-bastang makikinig sa tinig ng iba. Kaya may tinatawag na ang Bible na grow. Grow in the Spirit. Kaya pag ikaw na born again, ipinanganak, nagpakilala si Kristo Jesus sa iyo, ang iyong kasunod na gagawin, paano ka ba lumalago para hindi ang buhay mo'y lulundo? Kaya yan po yan. Kaya napakahalaga, itong last days na ito, itong araw na ito, ang Diyos talaga ay in the last days, sabi niya, and it shall come to pass, Acts 2:17, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. I will pour out my spirit on all flesh. Lahat ng tao ay mabababa ang Espiritu Santo sa lahat ng tao. So, hindi po ito exclusive. Dahil kay Kristo Jesus, lahat ng tao na mga nananalig, tumanggap, nagsisi, at nagbabalik loob sa Diyos, tumanggap kay Kristo Jesus, pumayag kay Kristo Jesus na siya'y tanggapin, ay nako mga kapatid, ang Espiritu ay mananahan sa iyo, darating sa iyo, and you will reign with Him. Romans 5:17, and you will reign with Him in glory. You will reign with Him. Hallelujah. Ikaw ay mamamahalang kasama niya. Kasi bakit? Yung attitude, Christ-like attitude, ito ang tinatawag na heavenly attitude.
Ito yung sinasabi ng Luke 17:21, the kingdom is within you. And that kingdom that is within you is no other than the heavenly attitude, the Christ-like character attitude. Yang salita na yan ay ito yung abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one Jesus Christ. Yan ang matinding dream. Napakatinding pangarap yan, mga kaabangers. Hindi yan religion. Persona po yan. Hindi po yan grupo. Persona po yan. If you personally na-encounter siya, maniwala ka. Sabi ng Revelation chapter 5 verse 10. Sabi ng Revelation chapter 5 verse 10. Anong sabi diyan? Kung iyong mababantayan, sabi doon, He made us kings and priests to our God. Hindi lang po yung pare na nakasuot ng sutana. When Jesus came into our life, into your life, when that Christ-like attitude came into your life, when you allow Him, when you receive Him, when you repent, when you repented, nung ikaw ay nagsisi, totoong nagsisi ang meaning ng totoong nagsisi, change of heart, change of mind, change of thinking, change of what? Change of heart. At iyan ay proseso, gradually mababago at mababago. Hindi na babantayan ni Lord ang iyong kahapon, ang babantayan niya kung paano kang nagbago ngayon. Nakaisa sa Kanya. Nang tinanggap mo siya bilang Panginoon at pinayagan mo siya buong buo na naghari kang kasama niya at mamamahala kang kasama niya, you will reign with Him upon the earth. He made us kingdom of priests to our God. He made us, you have made them into a kingdom. Kingdom, king. Alam niyo po kasi siya ang ultimate king at tayo ang king na maliit. Alam niyo po mga kapatid, mayroon kasing false repentance Ito yung anguish. At ito yung tinatawag na false repentance din, ito yung tinatawag na remorse. Yan ang mga false repentance Nabagbag lang. Di ba? Pero pagkatapos na mabagbag, nabago ba? Yung ating emotion ay sobrang natangay tayo, iiyak ka ngayon, pero di naman nagbago. Hindi po repentance yun. Huwag mong i-interpret ang Bible sa sarili mong pakiramdam. Huwag mong i-interpret ang Diyos na totoo yan dahil yun ang naramdaman mo. False na kahulugan yan. Maling kahulugan yan. Ang kahulugan ay yung araw-araw, binabago ka ng Diyos araw-araw. Binabago ka ng Diyos, Acts 16:31, na you die daily. You die daily. Ang kamatayan mo daily. Ano po yung namamatay daily? Yung mga mali na ugali, napapalitan ng bagong ugali. Yung mga mali na pananaw, nababalitan ng bagong pananaw daily. Tama ba yun? 1 Corinthians, yata yun. 16:31. If I'm not wrong. 15:31. Sorry po. Kaya nga, ay hallelujah. Binabago ka araw-araw. Kaya napakahalaga na ang iyong katayuan sa Panginoon. You are destined. Destined by God for greatness. You are destined by God for greatness. You are one spirit with Him.
1 Corinthians 6:17, those who join with Him are one spirit with Him. Alam niyo po ba, binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Because those who join in the Lord, those who join the Lord, those who join with the Lord, those who join himself to the Lord is one spirit with Him. Meron kang kaisang spirito. Ibig sabihin yan, isang ugali. Iisa, dahan-dahan po yan. Dahan-dahan po yan. Daily po yan. Huwag mong abangan ang tao kung sino siya kahapon. Hindi po makakausad ang bansa sa palagi tayong paurong. Hindi ka makakausad ang pamilya sa laging binabantayan ang maling kahapon. Abangan mo ang pangyayari ngayon at abangan mo ang mangyayari bukas. Yan ang malusog na bansa. At yan ang malusog na may pangarap. You are destined by God for greatness. Destined by God for greatness. You are one spirit with Him. You are a winner of life. Ikaw ay nako, nasa iyo ang laging victorious na buhay. Victorious ng buhay. Sabi ng 1 John 4:4, diba sabi doon, you are of God, little children, and have overcome them. And have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. Ikaw ay mas malakas kaysa sanlibutan, pamamaraan ng sanlibutan. Ikaw, ang Diyos na nasa sa iyo ay higit na makapangyarihan kaysa Diyos ng sanlibutan, kaysa mga dinidiyos ng sanlibutan. Overcomer ka, you are winner in life. Alam mo, pag may dream ka sa buhay mo, you are winner in your life. Sabi ng James 2:22, anong pagkasabi diyan? Ha? Pag naunawaan mo yan, yung James 2:22, anong sabi diyan? Ano ang result ng pananiwala? At ang result ng paniniwala, faith was perfected. Diba? You see that the faith was working with his work. And as a result of the works, faith was what? Faith was perfected. Kaya wag mong laging sasabihin na walang nangyayari sa iyo. You see, the faith was working with his work. Kaya nga, faith without action is dead. Ang paniniwala, ang pangarap na hindi binabakapan ng matinding pagkilos ng kamay, ang pangarap na hindi binabakapan ng matinding paglakad ng paa, ang pangarap na hindi po binabakapan ng tamang pag-iisip, tamang pag-uugali, ang pangarap na yan ay nangangarap ka o nananaginip ka ng gising. Kaya ang pangarap, laging binabakapan ng kamay. Ang pangarap, ibig sabihin, laging binabakapan ng pagsunod. Oh, hallelujah to the Lamb. Kaya, you are the winner. You are the winner in life. You are a winner in life. And isa pa, mga kapatid, you are destined for greatness. You have power. Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. Kapag ang Holy Spirit dumating sa iyo in the last days,
I will pour out my spirit to all flesh. At paanong mangyari yan? Nangyari yan dahil doon yan nakapaloob sa buhay ni Kristo Jesus na naging ating karunungan, na naging ating katuwiran o righteousness, o naging ating sanctification, 1 Corinthians 1:30, naging ating redemption. Ibig sabihin, for in Him, hindi by Him, hindi for what we do. Not because we strive for it, but because of Him, but because of Christ. At dahil si Kristo dumating sa atin na siyang kabanalan, naging banal tayo. Kaya tayo napabanal dahil dumating sa iyo ang banal na si Jesus. Hindi tayo naging banal dahil nagsimba tayo. Kung nagsimba tayo kaya tayo naging banal, di sana lahat na nagsimba na bago na yan. Kaya tayo nagiging banal dahil dumating si Jesus sa atin. Tinanggap natin siya. Ang ating karunungan, ang ating katuwiran, ang ating kabanalan, ang ating karunungan, ang ating kaligtasan. Iyan po ang dahilan bakit tayo ay naligtas. Bakit po tayo nagiging banal? At yan po ang dahilan, di dahil naglingkod ka kaya ka naging banal, kundi pinabanal ka muna kaya ka nakapaglingkod. Hello po, Pastor Amadeo Dig. Kumusta na? Mamaya. Hallelujah. You are destined by God for greatness. You are blessed to bless others. Matindi to. Galatians 3:13-14. Ikaw ay blinness ni Lord para ikaw binigyan ng dream ni Lord to dream for others. Alam niyo po ba, if you know how to cater the dreams of others, God will cater your own dreams. Kasi ang totoo mong dreamer is no other than Jesus. Sabi doon, Christ redeemed us from the curse of the law, having became a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. In verse 14, in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham, ano mangyayari? The blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Sino tong Gentile? Tayo. Tayo yung mga hindi kabilang sa lahi ni Israel. Tayo yung hindi kadugo sa lahi ni Israel. Pero dahil kay Kristo Jesus, dahil siya'y namatay at nabuhay at nabayubay sa krus sa Kalbaryo, ikaw ngayon ay naging kabahagi at nasa sayo ang pangarap para makapangarap ka para sa iba. Hallelujah. Ang galing yan. Ang yaman mo. Hallelujah. Anong tanong ko kanina? Kailan naranasan mo na ba na meron kang inupuan na tao, isang oras lang na panahon na inilagay mo, pero nung narinig mo siya, ang buhay mo ay napihit ng pagpapalang buhay. Ako, alam ko yan. Bakit? Isa dyan, yung nanay mo, tatay mo. Pastor, nanay ko, tatay ko, iniwanan ako. Mahalaga, winner ka pa rin. Dahil sa tiyan ng nanay mo, ikaw pa rin ang panalo. Kung pinatay ka kaya, di ka inabot ng 9 na buwan. Bakit ibubuntong mo ang sisi sa magulang mo? Sila rin ay biktima lang din. Kaya ngayon, ikaw na ang namulat. Ikaw na nakakaalam. At ngayon, si Jesus namatay para sa iyo at nabuhay para sa iyo. At tinapos niya ang lahat ng sumpa na namagitan sa iyo na galing sa kasalanan ng iba na hindi mo kasalanan. Pero dahil dyan,
ikaw ay tumanggap ng pangako. At anong pangako ito? Ito yung pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyan ang salitang dream. Builder of dream. Ay, grabe yan, mga kaabangers. Pag alam mo lang yan, naintindihan mo yan, you are destined by God for greatness. You are destined because why? The Christ-like character, you are driven by that Christ-like character. Christ-like na character driven by that. Alam nyo po, yung have this attitude which are also in Christ Jesus. Sunod-sunod yan sa verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, verse 10. At binigyan siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Ang promotion po ay nanggagaling kung sino talaga si Kristo Jesus sa buhay mo. Sabi ng Romans 8:11, kung si Kristo Jesus ay nananahan sa iyo, ang espiritu na yan na bumuhay kay Kristo Jesus sa mga patay, ang siya ring espiritu na magpupromote sa iyo, na babangon sa iyo sa iyong katawang namamatay. So ibig sabihin, tama talaga, si Kristo Jesus talaga ang ugat lahat ng pag-angat mo. Oh, hallelujah! Saan ka pa niyan? Kung mananalig ka, kung hindi, wala akong magagawa dyan. Kung mananampalataya ka, kung hindi, wala akong magagawa dyan. Kaya nga po, meron pong isang carrier talaga. Paano ipinanganak si Jesus Christ? Kaya meron pong isang womb na nagpagamit. Kaya siya binanggit na higit kang pinagpala sa babaeng lahat dahil wala na pong ibang womb na pwede pang gamitin ulit para ipanganak ang tagapagligtas. Ay talaga naman, kaya sinabi ng isang babae, isang nag-confirm kay Jesus, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa sinapupunan. Pero sabi ni Jesus, mas mapalad ang sumusunod sa Diyos. Hallelujah! Talagang pagsunod at yung instrumento na pinaggamit ni Mary para siya'y makapaglingkod, walang iba kundi ang womb. Ikaw, praise God, pinagpala ka dahil ang ipinagamit mo sa Diyos, bibig mo. Praise God, pinagpala ka dahil ang ipinagamit mo sa Diyos para makapaglingkod ay kamay mo. Praise God, pinagpala ka ng Diyos dahil ang parte ng buhay mo na ginamit ang Diyos ay ang utak mo. Diba? Praise God, kaya ka pinagpala ng Diyos dahil ginamit ng Diyos ang iyong paglilingkod sa pamamagitan ng paa mo. Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 9, I serve God in my spirit. Hallelujah! Saan ka pa niyan? Grabe ka. Grabe yan. Yan yung talagang yung spirit na yun, yun yung dream. Yun yung will of God, yun yung plan of God, yun yung purpose of God. Yun yung spirit na yun na nananahan sa iyo. At yun yung spirit na nananahan kay Mary. Kaya sabi niya, be it unto me according to your words. So, anong pagkakaiba ngayon? Di ba wala? Pareho tayong instrumento ni Lord. Meron bang mataas doon? Meron bang mababa? Meron ba lahat? Ang Diyos ba'y nagtatangi? Hindi. Hindi siya nagtatangi, hindi siya namimili. Pare-pareho tayo sa paningin ng Diyos. Ang Diyos kung magsalita ay pantay niyang binanggit ang salita. Kung bakit iba-iba ang ating pagpapala dahil iba-iba ang ating pagtanggap. Iba-iba ang ating mga sisidlan. Iba-iba ang sukat ng ating pagsunod sa Diyos. Grabe ito. Kung gusto mong mangarap, pangarapin mo na ang Diyos sa buhay mo. Pangarapin mo na. Hindi to pagiging religious. Hindi to. No. I'm not talking about, magstay ka sa simbahan. Lugar. Ang tamang lugar ay hindi po location. Ang tamang lugar ay ugali.
Kasi sabihin ko sa inyo, ulitin ko, kahit anong ganda ng lugar, kung may sabit ang ugali mo, wala pa rin kinalaman ng lugar. Kahit ang maganda ang lugar, marami ka pang pera, tapalan na ka ng maraming limpak-limpak na bilyon na pera. Kung ang problema mo ay ikaw, walang kinalaman ang pera. Kaya ang pera, fertilizer yan para lalo kang mapahamak. Ang pera ay fertilizer yan para lalo kang mapabuti. So, ang pera ay neutral na bagay, depende sa taong humahawak niyan. Kaya, ang tamang lugar ay hindi lokasyon. Right place is not location. Right place is the attitude of the heart. Now, paano mo maayos yan? Kahit damihan pa ng pera mo. Kasi ang pera, fertilizer yan, neutral thing yan. Walang buhay, walang hininga. Ang pera ay fertilizer yan. Kung ano talaga ang espiritu mo, pag yan ay na-fertilize ng pera, yan ang lalaki sa pagkatao mo. Kapag babaero yan, ay pipila ang babae dyan. Kapag lalakero yan, pipila ang lalaki dyan. Kasi ang pera, yan ang magpapalubo, magpapop up kung ano ang spirit ng recipient. Huwag mong pagbintangan ang pera. Pera is not evil. The love of money is the root of all evil. Yun yung love. Hindi masama ang paligid, ang nagpapasama ikaw. Ang sama-sama ng tingin mo. Dati, sinasabi mo ang ganda ng misis mo. Ba't ang tagal nagiging... Ano ka ba? O, di ba? Kasi may problema na, may sabit na ang spirit mo. Bantayan mo, you are a winner. You are destined by God for greatness. You are destined by God. You are destined by God. You are destined by God to be a kings and priest to Him. You are destined by God to be a winner. You are destined by God to be to be one spirit with Him. Wow, hallelujah talaga naman. Kaya nga, pag ang spirit mo ay tama, pag nagkapera, ang dami pong buhay na maitatama. Hallelujah. Tama, Edna Dasala. Puso po talaga ang puhunan at dito nakatingin ang Panginoon. Diba? Puso ang puhunan. So ngayon, to be a dream builder, we need to abide God's word. To be a dream builder, kailangan po tayong manatili sa salita ng Diyos. Sabi ng John 15, kung kayo manatili sa akin at manatili ang mga salita ko, hingin mo na ang iyong maibigan. At ito'y ipagkakaloob sa inyo. To be the dream builder. To be the dream, not to be a dream builder. We need to abide in God's word. Bakit? Kasi your appetite to the word of God, your appetite to the word of God would reflect your attitude toward God Himself. Kung ano talaga yung appetite mo, yan ang trigger. Kung ang appetite mo sobrang taas sa magkapera ng magkapera, kaya talaga ang tingin mo lagi. Ang tawag po niyan, inclination. Kung saan nakapihit, nakadikit. Kung saan nananatili, nakapihit, nakadikit ang iyong pagkataong panloob, yun ang lagi mong may panahon ka. Would reflect your attitude. Kaya kapag wala kang panahon sa salita ng Diyos, yan din yung isang replika
na bakit wala kang pakialam pagdating sa gawain ng Diyos. Kaya nagre-replika talaga kung ano, kung nasaan nakapihit ang iyong puso, yung kamaging. Kaya tinawag yan na inclination. Kung saan naka-incline ang iyong spirit, naka-abide, nanatili. Alam mo, yung manatili ka dyan sa lugar na yan. Manatili. Yan eh. Kung saan ka nananatili, yun ang hahanapin mo eh. Yan talaga ang hahanapin mo. Halimbawa, magnanakaw. Pag yan magnanakaw, pumunta sa karsada, ang hinahanap lagi, ang isip niyan, ang inclination niyan, kung saan makakakita ng bag na may wallet. Kasi yan ang inclination. At kapag yan ay talaga naman ay nagpunta kung saan-saang lugar, naghahanap yan kung ano ang makuha. Magnanakaw nga eh. Kaya nga, kapag ang isang tao, ang inclination ay maparangalan si Lord. Ang inclination ay magwagi ng kaluluwa. Ang inclination, ang kanyang pananatili sa Diyos ay nandoon sa utos ng Diyos na magwagi ng kaluluwa, magkaroon ng puso sa kaluluwa. Ang puso din yan ay laging maghahanap ng mga kaluluwang maibalik sa Diyos. Kaya yan ang inclination. Kung saan nananatili ang puso mo, magre-replika yan sa ugali mo sa Diyos. Hindi mo po yan mapasubalian. Kaya nga po, ang pagbabago ng karakter ay hindi po yan nangyayari sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Kundi ang pagbabago ng karakter ay nagbabago dahil sa pananatili natin sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Kasi ang salita ng Diyos is a set of words. Ang covenant ng Lord is a set of words, sabi ng 1 Chronicles 16:15. Ang covenant of God is a set of words. The instruction of God is a set of words. The same thing, the instruction of our parents is a set of words. The instruction or command from God is a set of words. Kapag ang iyong salita, ang iyong puso ay nananatili sa instruction, nananatili sa salita ng Diyos, mapapaayos ka. Masisinop ang buhay mo. Magkakatotoo ang mga pangarap mo. Ang pangarap ay hindi po mahirap kapag merong puso na nananatili sa salita ng Diyos. Kasi ang instruction, biro mo, creator of heaven and earth, ang iyong kinilala. Creator of heaven and earth. You are, sabi doon, everyone who is called by my name and whom I have created for my glory, for His pleasure, for the glory of Him. Created for the glory of Him. Balik ka lang sa puso na ganun. Paano mo ba maparangalan si Lord? At kapag meron kang ganyan kalalim na pangunawa to bring honor to God, kaya mong magdala ng karangalan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya mong magdala ng karangalan sa magulang mo. Kasi unang-una pa lang, sa spirit mo, sa pagkatao mong panloob, takot ka na sa Diyos eh. Sa instruction pa lang ng Panginoon, nandoon ka na eh. Kaya nga, train up a child the way he should go. When they grow up,
They will not depart from it. Yun yung instruction. Kapag yung instruction na yan, at huwag tayong maniwala na ang mga ang mga turo sa mga kabataan na sabi na wala na raw ang Israel ngayon, sila ay hindi na dapat tangkilikin. Yan ay malaking mali. Kaya bantayan nyo yung mga anak nyo. Na inilalayo sa salita ng Diyos ang ating mga anak. Inilalayo sa pamantayan ni Lord ang ating mga anak. Inilalayo sa mga instruction ni Lord ang ating mga anak. Kaya nga po, ang transformation ng totoong karakter, ng karakter, ay hindi po nangyayari by our own effort or effort of the flesh, but it will only change kapag tinanggap natin at mananatili tayo sa salita ng Diyos. Nothing you can do para si Jesus dumating sa iyo. Hindi po kaya yan. Kaya si Jesus darating sa iyo kasi ibinigay niya ang buhay niya sa iyo. Buhay niya, hindi dahil may ginawa ka. Buhay niya sa iyo at siya ang nakakaintindi sa iyo. Siya ang nakakaunawa sa iyo. Siya, sabi niya sa Acts 17:28, for in Him we live. In Him we move. And in Him we have our all things. We have and have our beings in Him. Have our beings. Yan ang pagkasabi ng Acts 17:28. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo gumagalaw, sa Kanya nakasalalay ang ating pagkataong panloob. Kaya ang pananatili natin sa Diyos ay pananatili dahil si Kristo ay nanatiling buhay sa iyo. Kaya dahil dyan sa cross, naranasan natin ang Pentecost. Kaya nga without the cross, there is no Pentecost. Dahil sa cross ni Kristo Jesus, lahat ng namagitang sumpa ay inalis niya ang kamandag at kapangyarihan. At dahil kay Kristo Jesus na ginawa niya sa krus, tayo ngayon ay naging tagapagmana at kasamang tagapagmana at kaya nating magpasa ng mana sa iba. Amen po ba? Kaya pinaka-last na word, whom I have created, whom I have formed, even whom I have made. Ang ibig sabihin ng I have made means to fully operational, fully the purpose of God function. Fully operational. Na yung dream mo, gumagalaw, natutungtungan, nahahawakan, bumubuhat ng buhay. Ang dream po talaga, isang araw ikaw ang bubuhatin yan. Yung mga pangarap na yan, isang araw, ikaw ang bubuhatin yan. Bakit ko alam? Ako'y nangarap lang sa squatter area noon. Pero yung pangarap na yun ay kapos. Kasi nung makita ko ang pangarap ng Diyos, yung pangarap na yun ay talagang lubos-lubos.
Sabi niya sa akin sa bubong ng bahay namin, "Ako ang iyong awit at dadalhin kita sa mga bansa." Do'n sa squatter area 'yun. Kaya nagkatotoo ang lahat ng 'yun nung kinanta ko ang mga kantang na porma, nabuo ko. At nung kinanta ko 'yun, nakarating ng ibang bansa, nakarating ng kung saan-saan. At maraming buhay na binuhat ni Lord sa mga kantang 'yun at maraming buhay ang yumaman. Maraming buhay ang pinagpala. Isang araw, pinahayag ng Panginoon sa akin na ako'y bibigyan ng mapangasawa. At ngayon, karoon ako ng 4 na anak. At ngayon, ako ang binubuhat na ng aking mga anak. O 'di ba naman, pangarap ay bumubuhat? Ang pangarap bumubuhat ng buhay yan. At ngayon, nabuhat ko na ang isa kong apo. 'Di ba pangarap 'yun? At sino ba ang nagbigay ng regalo ng buhay? 'Di ba yung creator of dreams? Sino ang creator of dreams? Jesus the Lord our God. Come back to Him. There is no other work except the work of surrender. Tuko mo buhay mo kasi yan lang po yan. Wala nang ibang work, kundi ang work to surrender and work to believe. And work to trust. You cannot get Christ to come inside you if Christ would not reveal Himself and come back to you. Hindi po kaya yan ng dahil sa effort mo. Hey, sabi ng Ephesians 2:10, tingnan natin sa last word na ito. Ang Ephesians 2:10, ang sabi niya doon ay, we are His workmanship. Created in Christ. Yeah, you are created in Christ, not created for Christ. Not created for Christ, but created in Christ Jesus. Doon na nagre-resulta unto good works. Doon na magre-resulta ang salitang good works. Which God prepared beforehand that we would walk in them. Created in Christ. And the word create in Greek word means to bring forth. The word create in Greek word means to construct. And the word create in Greek word means fabricate. So, ibig sabihin, may pinurma ang Diyos sa buhay mo na dream at yung dream isang araw, dinlagay ng Diyos for good work. So, kaya tayo naka-work ng fully operational because Christ in you, the hope of glory. And this afternoon, today, I beseech you that the only work that God wants for us is the work to believe, the work to surrender, and the work to trust. Trabahuin mo maniwala ka. Trabaho din yan eh. Kung gumawa kang maniwala, yun na yun. Lahat ng paniniwala mo, yun ang magiging buhay mo. Amen. 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 Grabe, Pastor. Grabe mga ka-bangers, napagpala po ba kayo? The Dream Builder. Habang pinakikinggan ko si Pastor Dong, nakapag-formulate ako mula sa salitang dream. At sabi nga, for us to be a dream builder or for us to be the dream builder, hindi pala dahil ang pala ay ano daw yun eh, di ba? Yung the ay singularity, di ba? At ang ay plurality. Diba? That for us to be the dream builder, first sa letter D, we have to be driven of Christ-like character.
Wow, 'di ba? Dapat talaga dahil tayo'y nilalang in the image and likeness of God. At ang pangarap ng Diyos for us to be like Christ also. We should be Amen. driven of Christ-like character which is formed in us. 'Di ba? At yung pangalawa, yung R, right attitude. Ayan, 'di ba? 'Di ba hindi lang pala sabi 'di ba, hindi pala place yung right yung tinatawag na ano dito kundi ang right attitude, tamang pag-uugali, tamang perspective. Hindi correct attitude kundi right attitude. Ayan. At yung letter E. Wow, ito yung pinakagusto ko. The dream builder is an epitome of God's vision, purpose, plan, will, word, and light of Jesus. Wow! At yung letter A, nako, for us to be the dream builder, kailangan abide in God's word. Manatili sa salita Diyos. At syempre, yung letter M, for us to be the dream builder, God made us victors. Why? Why God made us victors? Sabi nga ni Pastor Dong, the purpose of God is fully operational in us. Yan, di ba? So, kaya ka lang talaga magiging mananagumpay kapag talagang na-serve mo, nalakaran mo yung purpose na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Fully operated. Wala itong reservation, mga kaabangers. Kaya naman, you want to be the dream builder. Talagang, sabi nga sa huling mga salita ni Pastor, kailangan should believe, surrender. Oh, maraming salamat, Pastor Dong. Grabe. Ang init ng usapan, parang ayoko nang umalis at magturo na lang si Pastor Dong. Diba? So, let us walk by faith. Lakaran natin ang ating pananampalataya. Kaya bukas, yan ang ating pag-uusap. Dahil ang ating panauhin ay magmula pa sa Sungka, Pampanga. Isang pastor na nilakaran niya. He walked by faith. Kaya mga kaabangers, bukas syempre magkita-kita pong muli tayo. Kung tayo ay napagpala at sobrang napagpala ngayon, bukas panibagong pagpapala na ating tatanggap. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong, sabi nga, pag-upo, pananatili, dahil talaga namang hindi sayang ang inyo. Ngayon naman po ay siguro, Pastor, pwede po kami sa inyo. Yes. So, manalangin tayo. Akala ko may tanong ka. Mamaya po yon off air. Okay, so pinagpala tayo at shout out po kay Pastor Bong Castro. Oo, sana po ay ikaw ay aming maimbitahan sa ating daily life sharing. Wow. Amen. At saka syempre si Pastor Amadeo Dig, siya ay ating maimbitahan sa daily life sharing. Amen. Wow, praise God. Manalangin tayo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sa napakasagana mong pangarap sa amin. Amen. At ang pangarap na yan ay iisang pangarap mula sa iyo. At ang Yes. pangarap na yan ay nakikita lang sa iisang panggagalingan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Lord, sa oras na ito, dalangin kong lahat ng mga nakikinig na nananalig sa iyo, Panginoon, ay huwag mo silang biguin. Dalangin ko na makita nila ayon sa sukat ng kanilang pananaw ay palakasin mo ito, Lord, na ito'y maging sukat ng iyong pananaw. Amen. O God, hanggang maging kasukat ang pananaw namin sa pananaw mo. Lord, salamat, Lord, sa paglago mo, pag-increase ng aming pananalig. Salamat, Lord, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng mga taga-daily life sharing kaabangers. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa kanilang lahat. In Jesus' name. Amen at amen.
Bye po! Thank you, Pastor Dong! At syempre, thank you mga kaabangers. Bye for now, but see you tomorrow! God bless everyone!